mas nailipat ako sa bagong site at dito ngayon sa may Cavite. Hi guys, ako si Din. Di ako tamad pero hindi ko lang alam kung anong gagawin ko. Kaya tara, samahan niyo ako. Araw ng Miyerkules, bago ang aking pag-alis. Napansin ko na sinisipon na si Aya. Kampante pa kami na hindi siya magkakasakit dahil punong-puno pa siya ng sigla. Kaya naman tumuloy na ako dito sa may Cavite. Bago nga ulit tong proyekto at dito ako naka-assign. Inabot na nga kami ng gabi sa pagbaba ng mga gamit. Kinabukasan ay nag-layout na kami at nagsimula na rin kami maghukay. Kasabay na rin ito ang paggawa ng mga forma at pag-assemble ng mga bakal. At kahit busy ay hindi maalis sa isip ko ang pag-aalala kay Aya. Kaya pagsapit ng linggo ay umuwi muna ako. Sakto rin kasi na celebration ng Father's Day. At ito nga yung kauna-unahan kong Father's Day. Ang kaso ay nagkaroon kami ng problema. Lumala yung ubo, sipon, at nagkaroon na rin ng lagnat si Aya. At dahil doon na-trigger ulit yung kanyang asthma. Kaya naman hirap na si Aya sa kanyang paghinga. At napagpasyahan namin na agad na siyang dalhin sa ospital. Hindi nga ito yung unang beses na nangyari ito. Dati na rin namin sinugod sa ospital nung 5 months pa lang siya. Medyo trauma na sa amin ang mga nangyari noon. Nahirapan kasi silang malagyan ng swero si Aya. At masakit sa amin na nakikita siyang umiiyak. Kaya naman natakot na rin kami na dalhin ulit siya sa ospital. Pero hindi talaga kaya dahil nanghihina na si Aya. Naging malalim na rin kasi ang kanyang paghinga. At kung di namin dinala agad sa ospital ay iba na yung mangyayari sa kanya. Kaya mabuti na lang ay naagapan namin at naging okay na siya. Dinalaw na nga rin nila mama at papa si Aya. Plano kasi talaga namin na pumunta sa bahay nila Ate Rachel at doon mag-celebrate ng Father's Day. Kaso nga lang hindi maganda yung kalagayan ni Aya kaya hindi na rin kami sumama. Mabuti na lang kahit papano ay unti-unti na siya nakakabawi ng lakas. Isang malaking sakripisyo talaga ang kailangan para iwanan sila sa ganitong sitwasyon. Kailangan ko na rin kasi bumalik sa Cavite para magtrabaho. At mabuti na nga lang mga ilang araw lang ay magaling na si Aya. At bumalik na rin ang kanyang sigla. Masaya pa rin nga ako kahit hindi kami nakapag-celebrate ng Father's Day. Basta ang importante ay maliksi at malusog na si Aya. At bilang isang padre de pamilya, kailangan maging masipag at matinding sakripisyo para sa pamilya. At kung usapang sipag at sakripisyo, isa lang naman yung idol ko. At yun si Papa. Siya ang pinaka-idolo ko sa pagiging ama. Dahil hindi niya kami pinabayaan mula noon hanggang ngayon. Naalala ko tuloy nung nawalan kami ng bahay. Hindi siya tumigil noon hanggang sa makabuo ulit siya ng panibago naming bahay. Pagmula noong pandemic hanggang nakaraang taon ay tuloy-tuloy siyang nagtrabaho. Minsan ay tumutulong kami ng kapatid ko at mga pinsan ko. Iba't ibang paraan at diskarte ang ginawa namin para makapagbuo ulit ng panibagong bahay. At syempre sumuporta din yung iba kong mga ate at lalong-lalo na si Mama. Isang napakasipag na ina na hindi tumigil sa pagtitinda para makasuporta. Matinding hirap at pagsubok ang pinagdaanan namin noon. Pero ang lahat ng yon ay nalagpasan namin dahil sa aming pagtutulungan. At ang masisipag naming magulang ang naging pundasyon para makapagbuo ulit kami ng panibagong bahay. Nawalan man kami ng bahay noon. Napalitan naman ito ng panibago. At hindi lang isang bahay, kundi isang malaking tahanan na may isang malaking pamilyang nagmamahalan.